Hello mga kabisaya! Pagkatapos pala nating maligo ay magbihis. Hindi ko na pinakita dito ay baka makita pa ang mga hindi ka nais-nais. Pagkatapos nating maligo ay pinapalabas ko na ang aking mga parpanilya para sa aking kagandahan ay Stefilingerang palaka. Ito lang pala ang aking mga ginagawa bago ako pumasok sa office. Ay hindi ko talaga makakalimutan ang mag-makeup bago lumabas ng bahay. Ay para naman magmukhang tao pagdating ng opisina, o diba? Ayan lang naman talaga ang ritual ng mga babae, o wag ka nang mag-react, iksa ka din dyan. Kaya isa din to sa dahilan kaya ako nalilate, ang pag may makeup ng matagal na matagal. Pero ang totoo, tinatamad talaga bumangon para maligo. Kaya nalilate. Ang pinaka-importante lang naman talaga sa akin ay ang pagsa-sunblock nang hindi masunog ang ating mga mukha, mga te. Dahil alam mo naman, ang klima natin dito sa Pilipinas ay charot. Hindi po tayo sa Canada, te. Kaya kailangan talaga natin mag-sunblock para hindi masunog ang ating mga mukha, mga ate. Kaya ikaw, mag-sunblock ka na para hindi masunog yung mukha mo. Ay, charot lang yon. At bago din tayo umalis ng bahay, kailangan natin lipitin ang ating mga make-up, mga ate. Dahil wala tayong kagamitan pang mayaman, dahil mahirap lang tayo, ay sa shopot lang natin ilalagay ang ating mga make-up, mga ate, no? Dahil tapos na tayong mag-makeup, ay aalis na tayo ng bahay. Pero bago tayo umalis ng bahay, kailangan natin na ligpitin ang ating mga kailangang ligpitin. Kaya bago din tayo umalis ng bahay, kailangan natin bunutin ang mga dapat bunutin, o diba? Ay, alam ko na yung nasa isip mo, wag kang dirty-minded, no? Ang bubunutin natin ay ang ating saksakan ng kuryente at baka masunog dito ang ating bahay. Kaya bago tayo umalis ng bahay, wag natin kakalimutan na bubunutin yung mga saksakan ng kuryente. Dahil yan talaga ang pinaka-importante bago tayo umalis ng bahay. Dahil baka pag uwi mo wala ka nang uuwian. Ay, Diyos mio Marimar, wag naman sana. Kaya minsan, isa din to sa dahilan kung bakit ako nalilate. Kasi pag once nakakalimot ako, ay babalik talaga ako sa bahay para i-check. Kaya ayan, tapos na natin bunutin ang mga dapat bunutin at aalis na tayo ng bahay. Ayan, isasarado na natin ang ating pinto. Ay, syempre, hindi naman pwedeng i-open natin. Di wala naman tao dyan sa bahay, ano? At bago tayo umalis ng bahay, huwag na talaga natin kalimutan na bitbitin ang ating backpack. Parang si Dora lang, ano? Nakalabas na pala tayo ng gate at mag-aantay tayo ng tricycle. Dito tayo sasabak sa matinding bakbakan kasi halos puno talaga ang mga tricycle dito kasi hindi naman talaga to parkingan, ano? Kaya nag-aabang lang tayo kung sino yung bababa. Ay, syempre, pag walang bababa, ay hindi ka makakasakay. Ganun lang yon. Kaya tiis-tiisan talaga. Kaya minsan naabot talaga sa tensyon. Ay, naku, maliliit talaga ako. Ilang minuto na lang. Kaya pag natatagalan ka, ay napapaisip ka talagang maglakad na lang ako. Kaya minsan, nakikita nyo sa ibang video ko, naglalakad talaga ako kasi wala nga masasakyan. Kaya laging nakakunot ang noo natin, kakaantay ng tricycle. Ang kagandahan, pag dito ka nag-aantay, 11 pesos lang babayaran mo. Pag dun ka kasi sa parkingan talaga, ay 50 pesos talaga ang babayaran mo, di ba? Ang laki ng diferensya. Special kasi ang tawag doon, kaya malaki yung bayad. Dahil hindi tayo special, ay dito tis-tis muna tayo hanggang magkakaroon ng tricycle na masasakyan, o diba? Mag-aantay hanggang sa maliit talaga. Kaya lagi akong nagpe-pray na sana may bababa para makakasakay na ako, diba? Dahil hindi pa tayo nakakasakay, ay maiinip lang muna tayo, o diba? Kaya sa oras na yan, nag-iisip talaga ako, ay maglalakad na lang kaya ako para makakarating na ako. Diyos ko, malilate na naman talaga ako nito. Minsan, may nakikita ako naka-e-bike. Sasabihin ko sana, ay kuya, pwede pa sakay?